Mga kinawawang babae sa Batang Quiapo at nilapastangan na nirereklamo na ng mga netizens. Hindi na nga nagawa pang itago ng maraming netizens ang labis na paglapastangan at pag-abuso sa ilang mga karakter sa most viewed action drama serye ng ABS-CBN, ang Batang Quiapo. Matapos kasing magpaalam ng isang karakter na matagal kinawawa sa programa, pansin ng karamihan na halos magkakapareho lamang ang nagiging katapusan ng kanilang mga istorya. Dahil dito minabuti nilang iparating ang kanilang saloobin sa social media at nag-post ng kanilang komento patungkol sa mga pangyayari sa nasabing programa. Noong bago pa lang ang programa, bilib ang mga manonood sa pagtalakay nila sa social issues. Pero sa nakikita nila ngayon, sobra na ang ginagawa nilang pag-generalize sa mga kababaihan. Mababa ka sa reaksyon ng mga netizens na kahit karakter lamang ang ginagampanan ng babaeng cast sa serye. Nakikita naman nila na tila hindi na iniisip ng production ang magiging epekto nito sa mga kababaihan sa tunay na buhay. Ang dating kasi sa mga manonood ay laging mga babae ang ginagawa ng masama. Hindi nila maipakita na sa panahon natin ngayon, maaaring lumaban ng mga babae mula sa pang-aabuso sa kanila. Women empowerment ang nais ng ilan na makitang kakaiba sa istoryang ibinabahagi ng serye. Pero kabaliktaran ang nangyayari at mas naipapakita rito kung gaano kalakas ang mga kalalakihan at kung paano nila mas madaling nagagamitan ng puwersa ang mga naaabuso nila. May isang netizen nga ang nagsabi na hindi lang daw pang props ang silbi ng mga babae sa show at kaya rin nilang tumayo sa sarili nilang mga paa para maipakita na malakas din sila tulad ng ibang mga kalalakihan. Dapat din na mag-evolve ang kwento ng Batang Quiapo at lumayo na sa pagpapakita ng kahinaan ng mga kababaihan na noong sinaunang panahon lang nangyayari. Hiling ng ilan katarungan para sa mga karakter ng mga naabuso. At hindi na sana ito maulit pa sa mga susunod na kwento. Sino nga ba ang mga babaeng karakter sa serye na nakaranas nito? Marites. Ang pag-abuso at paglapastangan sa batang si Marites na ginampanan ni Miles Ocampo sa pagsisimula ng istorya ay naging kagulat-gulat para sa mga manonood nang mag-premiere ang Batang Quiapo noong February 2023. Si Ramon na unang ginampanan ni Coco at kalaunan ay naging si Christopher De Leon, ay tumakas sa mga otoridad nang makita niya ang Batang Marites. Di nagtagal ay naisipan niyang gawan ito ng hindi maganda, na nagresulta sa kanyang pagdadalang tao. Kapuri-puri ang pagganap ni Miles sa nasabing karakter na Batang Marites, at sinabing kakaibang acting ang ipinakita niya rito, na umani ng palakpakan sa mga manonood. Hindi lang kasi sa comedy magaling si Miles, at sa kanilang pakiwari ay kaya niyang makipagsabayan sa heavy acting ng ilang mga artista. Kalaunan ay ginampanan ni Cherry Pie Picache ang karakter ni Marites na inalagaan si Tanggol kahit alam nitong siya ay anak niya mula sa kalupitan na ginawa sa kanya noong kabataan niya. Mokang. Si Monica Mokang de Maculangan na ginampanan ni Lovie Poe ay lumabas mula una hanggang ikalawang season ng serye. Isang mabait na anak, scholar, matalino, at childhood best friend ni Tanggol na nakatira din sa Quiapo ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang dating love interest ni Tanggol, ngunit siya ay na-drop out sa eskwela dahil sa ginawa sa kanya ng mga nang-abuso sa kanya. Dahil dito nagtrabaho siya bilang isang stripper sa Scorpio Strip Club sa Rojas Boulevard. Di naglaon ay naging kasintahan siya ni Ramon at napangasawa. Nag-trending ang episode ng muling pagsasama ni Mokang at Tanggol dahil sa walang takot na pagtatagpo sa pagitan nila ni Ramon na determinadong bawiin ang kanyang asawa mula kay Tanggol. Kasama sa eksena si Olga o si Irma Adlawan na tumulong sa away nila dahil na rin sa kagustuhang ipaghiganti ang kanyang anak na si Greg o si RK Bagatsing. Ngunit ang pangyayari ay nauwi sa trahedya ng buhay ni Mokang na tumakbo at iniligtas ang kaibigan at minamahal mula sa tama ng bala. Hindi inaasahan ng mga netizens ang pag-alis ni Mokang sa serye, kaya naman marami ang nalungkot nang mismong si Lovie na ang mag-sign off sa kanyang karakter. Camille. Pumasok ang karakter ni Camille sa istorya bilang girlfriend at live-in partner ni David
na ginagampanan ni McCoy de Leon at ipinaglaban ang pag-ibig sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang dito. Bukod sa walang nakikitang kinabukasan ng kanyang mga magulang kasama si David, hindi pa ito nakakapagtapos ng pag-aaral. Gayunpaman nanindigan si Camille at itinuloy ang kanilang relasyon. Makikita rin ang sakit na naramdaman nito noong panahong nalaman niyang may ibang kausap si David. Nariyan din ang ipinakita nilang kahinaan ni Camille habang sinasaktan siya ni David. Nakita rin ang kanyang paglaban habang sinusubukang pigilan ang kasal ni David kay Catherine. Ngunit isang twist ang nangyari nang si David mismo ang nanigurado na magwawakas ang buhay ni Camille para maitago ang pamemeke niya sa katauhan ni Jesus Montenegro. Kamakailan nga lang ay nagpaalam na si Yuki Takahashi sa serye na gumanap kay Camille. Marami ang nalungkot dahil hindi man lang binigyan ng Batang Quiapo ng pagkakataon ang karakter nito na maipagtanggol ang kanyang sarili bago siya na maalam sa programa. Hindi man lang kasi niya naisilang ang sanggol na dinadala dahil sa kalupitan ng kanyang kasintahan. Bubbles. Noong nakaraang buwan lamang ay nagpaalam sa kanyang mga tagahanga si Ivana Alawi na gumanap at nagbigay buhay sa karakter ni Bubbles. Siya ay ipinanganak bilang illegitimate daughter ni Olga Montenegro kay Marcelo Macaraig o si Noni Buencamino na ipinagkatiwala kay Mang Celso o si Soliman Cruz. Sa pagtakas nilang dalawa sa kanilang tahanan na pinasok ng mga gustong maghiganti sa kanila, nasaksihan ni Bubbles kung paano hulihin ng mga pulis ang lalaking nagpalaki sa kanya. Ang pagiging magpinsa naman ni Tanggol at Bubbles ay hindi kinikilala dahil adopted lamang si Olga sa pamilya Montenegro. Si Bubbles din ang naging partner ni Tanggol sa kanilang assassination tasks habang nasa kulungan sa season 2 at kalaunan ay kanyang naging love interest matapos mawala si Mokang. Ang pagkawala naman ni Bubbles sa serye ay hindi katanggap-tanggap para sa mga manonood dahil sa paraan ng pagpapatahimik sa kanya ni David at pagkuha sa kanyang buhay. Kinundi na ngayon ng mga tao kung gaano kalupit ang produksyon sa pagpapakita ng buhay ng iba sa TV. Catherine. Ipinakilala si Ara Davao sa Batang Quiapo bilang si Catherine, miyembro ng Angkan ng Kabalyero. Sa dalawang apo ni Bettina o ni Tessie Tomas at Facundo na ginagampanan ni Jaime Fabregas, namumukod tangi ang kanyang karakter dahil siya ay naiiba sa ugali ng mga kaanak. Siya ay ipinakilala bilang isang gentle and compassionate woman, taliwas sa pagiging mapagmataas ng kanyang kapatid na si Pablo, na ginampanan ni Elijah Canlas. Si Tindeng o Charo Santos ang nagbigay kay Catherine ng pambihirang sense of love, warmth and understanding dahil sa pagiging istrikto ng kanyang mamita na si Bettina. Pinilit din kasi siya nito na pakasalan si David na nagpanggap na si Jesus Montenegro dahil sa pera. Kaya naman matapos ang kanilang kasal, sapilitan ang ginawa ni David sa kanilang honeymoon. Kahit nakailang palag na si Catherine sa pagsama kay David, hindi nito hinayaan na siya ay makawala sa kanyang pagkakahawak. Marami rin sa mga netizens ang nag-call out sa production team na alisin na ang karakter ni McCoy sa serye. Hindi na rin kasi makatarungan ang pagiging masama at abusado ni David sa istorya. Kalabisan na rin ang napapanood nila at pakiramdam na ang karakter nito ang nag-aangat sa antas ng mga kalalakihan sa lipunan. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Send your thoughts in the comment section below.